ICI ay kayang imbestigahan si Martin Romualdez at i-clear sa bilis ng kidlat dahil kahit isang ebidensya wala. Bakit si Senator Chis Escudero na may testimonya, sinasabing money trail, okay? May sinasabing money trail at lantad na maniobra sa bicameral hanggang ngayon ay walang findings. Walang kaso at walang paliwanag. So, ito po, no, yung mga katanungan. Hindi naman po ito usapin ng pamumulitika or politika, pero ito ay usapin ng batas at hustisya. Ayan pantay ba ang investigasyon o pili lang ang inuusig? Yun po yung tanong natin, mga pre. Kay former speaker Martin Romualdez, mabilis. Mabilis. Mabilis ang investigasyon. Mabilis ang desisyon. Ang tanong, bakit? Bakit po? Dahil walang ebidensya, walang testimonya, walang money trail, walang anomalya. Kaya malinaw, cleared. Pero kay Chis Escudero po, ay kakaiba ito. Tahimik. Tahimik lang. Tahimik lang si Chis. Ano ka ba? Diba? Napakatahimik na tao. Samantalang malinaw na, may testimonya, may alleged money trail, may lantad na maniobra sa bicameral conference committee, may budget insertions na nakita mismo ng taong bayan. Taong bayan po ang nakakita. Diba? Ngayon, ang tanong ninyo, kung kawalan ng ebidensyang basihan ng bilis ng isang kaso, ano ang basihan ng katahimikan sa mas mabigat na kaso? Takot ba o protektado po ba ito si Chis? Sino ba yung pumoprotekta dito? Alam naman po natin na ito ay maliwanag sa ating isipan at mga mata na mukhang duplikari. Yung mga maintindihan. Saan ba talaga panig nito? Mag-comment nga kayo. Saan ba panig? Itong taong ito. Hindi ko maintindihan eh. Hindi ko rin po maintindihan. Kung saan pumapanig, duplikara nga. May mas malakas ba na kapangyarihang nakatayo sa likod nito? Sino kaya? Dahil kung ang batas ay para lamang sa mahihina at ang malalakas ay ligtas, huwag nating tawaging hustisya, tawagin nating palabas. Diba? Hindi naman sa dito kay PBBM, naniniwala naman ako dito sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga ni PBBM, huwag tayong magmadali. Diba? Huwag po tayo magmadali. Dapat dahan-dahan, may proseso. Kasi kapag minadali mo yung ebidensya, automatic ay dismiss. Minamadali eh. Diba? So, abangan po natin. Balay natin, may malaking tao na nasa likod nito, kaya medyo parang untouchable yata. Diba? Untouchable yata itong tao ito. Alam naman po natin na hindi nito kinakampihan yung administrasyon. Klaro? Hindi nito kinakampihan yung administrasyon itong Chis Escudero na to. Pero, tingnan nyo. Kung pinoprotektahan siya ng gobyerno, imposible. Diba? Kasi alam naman po natin, klarong-klaro na sa mga mata natin, na itong taong ito, Chis Escudero, dumidikit lang sa Pangulo kasi nandyan yung Pangulo. Si PBBM yung Pangulo. Pero, parang ayaw niya talaga kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya imposible na ang administrasyon yung kumbaga tutulong dito. Hindi ako maniniwala dyan. Diba? Alam naman po natin na sa impeachment pa lang ni Sara Duterte, pinagtatakpan na nila. Pinangunahan niya ni Chis Escudero, diba? Tama po ba? So yun po.
Sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, ayan, kalimbangin nyo na po yan. Like, share, subscribe na po kayo dyan. No? Para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan. At eto na nga mga pre, no? Move na po tayo dito. Idugtong po natin ito. Patungkol pa rin po kay Chis Escudero. Asan na ba yun? Ito po. Basahin po natin ito. Chis Escudero kinasuhan ng katiwalian noong gobernador pa ng Sorsogon. So, ibig sabihin, no, gobernador pa lang po pala ito, may katiwalian ng ginawa. Kaya pala. Sub na ako, boss. Nawala, boss. Ano po nawala? Hindi naman po tayo nawala. Check ko nga kung nawala tayo. Hindi naman po tayo nawala. Nandito lang po. Ito Chis Escudero kinasuhan ng katiwalian noong gobernador pa ng Sorsogon. Ayan basahin natin. Inihain sa Office of the Ombudsman ang reklamong katiwalian laban kay dating Senate President at dating gobernador ng Sorsogon na si Chis Escudero kasama ang ilang opisyal ng lalawigan. Ayon kay Attorney Eldridge Marvin Aceron, nagmula ang kanyang reklamo sa umano'y systematic, irregulatories at posibleng malversation na tinatayang aabot sa 352.6 milyon pesos noong termino ni Escudero bilang gobernador. Batay sa inihain niyang reklamo, ilang proyekto noong 2021 ang questionable, kabilang ang 125.7 milyong pesos infrastructures contracts na iginawad umano sa dalawang kontraktor na may parehong tauhan at kagamitan. Kasama rin sa mga inilahad ang ebidensya ang mahigit 8.5 milyong janitorial at laundry contracts na suportado raw ng falsified documents, magkasalungat na notarisasyon at posibleng taking client references. Jakitan muna natin to. Bago natin ituloy. Kabilang sa mga kasong isinampa laban sa senador ang anti-graft and corruption practices, technical malversation, fraud against public treasury, at falsification sa ilalim ng revised penal code. Matatandaan noong nakaraang buwan ay nagsampa rin ng si Aceron ng ethics complaint laban dito kay Escudero sa Senado, kaugnay umano ng illegal na campaign donations. Grabe. Ito importante po, kahit maraming kapalpakan, ito dahil sa katiwalian, sinampahan ng kaso to, si Escudero. Okay lang yan, basta may magandang singsing si Hart. Diba? Tama naman, diba? Okay lang yan, basta si Hart may magandang singsing. Palakpakan natin! Yung pera ng taong bayan, saan kaya napunta? Sa singsing ba? Tanong ko sa inyo, kasi ako, hindi ko talaga alam, kaya nga nagtatanong ako Kaya nga ako'y nagtatanong, Angelita Luzada, shoutout ko saan po ba napunta? Sa singsing ba? Saan? Paki-comment naman po. Ay, salamat po Ma'am Angelita Luzada sa palike dyan sa ating live. Grabe, alam mo, Chis, ang tibay-tibay na mukha mo, ang kapal-kapal na mukha mo. Puro na lang kayo, ang mga senador na to, nai-issue pagdating sa pera. Diba? Pera-pera na lang talaga ang labanan Diba, Chase? Ito po, idugtong pa natin to.
Okay, dugtong pa po natin to mga pre. May karugtong pa yan eh. Aha. Ito. Patungkol naman po ito kay yung Ping Lacson at Martin Romualdez. So, ano pong sabi ni Ping Lacson dito? Ayan Chairman Abante, ito pahayag. Pahayag galing sa kalyado, kundi sa senador na kilala na masusing pagsususi. Ayan Lacson, kinumpirma walang ebidensya versus Martin Romualdez. So, maliwanag naman po yan mga pre na sinabi po talaga ni Ping Lacson na wala pong ebidensya na magtuturo na itong si former House Speaker Martin Romualdez ay kasali sa mga anomalyang flood control na yan. Wala po. Pero kay Saldico po, yun, tad-tad. Diba? Kaya nga po hindi makauwi ng Pilipinas dahil guilty. Anong pa yung ginagawa ng mga taong guilty? Anong ginagawa ng mga taong guilty? Sige nga po. Ang ginagawa po nila, number 1, tatakas. Tatakas. Pangalawa, hindi na magpaparamdam. Or kung matapang-tapang, magpaparamdam, mananakot. Yun yung mga guilty. Pangatlo, mandadamay. Di ba? Ito. Sinabi ni Manila Abante Jr. Bienvenido Abante Jr. noong Martes na pinagtitibay ng mga pinakahuling pahayag ni Senator Ping Lacson ang kawalan ng ebidensya na nag-uugnay kay dating Speaker Ferdinand Martin Gil Romualdez sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay Abante, chair ng House Committee on Human Rights, kinukumpirma ng pagsusuri ni Lacson na hindi sapat ang ebidensya upang iugnay si Romualdez at ang mga paratang ay dapat kalakip na patunay. Yung mga DDS kasi atat na atat dikdikin si Martin Romualdez eh. Yun yung gusto ni Sara Duterte, ni Pulong, at ng mga kanilang mga kampon na dapat daw ito mapanagot na si Martin Romualdez. Ako po, pabor naman ako na panagutin natin yung mga magnanakaw. Wala namang problema. Pabor na pabor po tayo dyan. Ang tanong dito, may ebidensya po ba? Hindi naman po pwede na katulad kay Digong noon, ipapakulong na lang yung tao, gagawa ng mga taking ebidensya para lang makulong, katulad ng ginawa nila kay Laila Dilema. Hindi pwede yun. Ang Pangulong Bongbong Marcos mga pre, sumusunod po sa proseso, di ba? May proseso po ang PBBM administration. So hindi naman po pwede nagagawa-gawa yung Pangulo ng ng ebidensya, tanim-taniman yung tao. Pangit naman. Di ba? Pangit naman po. Shoutout dito kay Nele Villarus. Jakita natin. Ayan. Kayong mga pre, ano reaction nyo dito? Ayan, comment down below. Para naman mabasa po natin yung inyong mga reaksyon, yung mga komento. And i-comment nyo lang po yan para syempre mabasa natin. And share this video, mag-like na po kayo dyan mga pre. Okay. So, next topic po tayo.